Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, papakita ko sa inyo ang ating bagong Hyundai Castin 2024 model. So, marami na akong video. May kinalaman sa Castin. Nag-video na ako dun sa mating natin at nung nilabas natin ito sa kasa. Pero subukan ko guys na magbigay sa inyo ng mga features tsaka mga gandang bagay dito sa ating Hyundai Castin. Kasi alam niyo naman, hindi ko ginagawa talaga yung car review pero itong car review na ito pipilitin ko para makapagbigay ako ng magandang information sa inyo guys. Baka sakali may encourage din kayo na kumuha ng Hyundai Castin. So simulan natin sa front. So guys, ito yung kanyang front fascia. So malaki yung kanyang emblem na Hyundai. Hindi ko alam kung anong color to, medyo siya medyo chrome na black, no? So yung gray ganyan din ganyan din yung itsura. Tapos may casting badging dito na chrome. Ayan. Tapos ang tawag dito diamond grill. Ito yung kadalasang makikita natin doon sa Tucson. So inadapt ng Castin yun sa Staria kasi iba hindi siya ganito. Ang tawag diyan yung diamond grill, no? So dito sa body ng Castin maraming makikita na parang diamond shape na design. Tapos yung ating headlight, yan, yung headlight natin ay LED na. So, maganda kasi LED na, no? LED na siya. Tapos yung DRL niya, kung hindi niyo napapansin, nandito yan. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, magkabila. Ayan. So, ibig sabihin, nagbe-blend siya dito sa grill. So, hindi niyo pansin na DRL pala siya, no? Tapos, dito yung camera. Pang 360. So, ito yung sensor sa ADAS natin, no? Driver assistance. So, pagka merong mga obstruction sa harap, yan, magtutunog yung yung warning sa cabin kung naka-on yung ADAS na system na yan, no? So, hindi ko na siguro sasabihin yung mga smart sense features ng Castin kasi ng Hyundai kasi di pa ako familiar sa panahong ito doon sa mga smart sense features na yun, no? Pero yung akin naka-on lang, pero lang yung lane keep assist kasi di ko type yun pero yung lahat ng features niya naka-on yan, yung mga forward tsaka yung sa gilid tsaka yung sa likod lahat naka-on. So hindi ko na tatalakayin dito yan guys, no? Kasi hindi ako familiar doon kasi ngayon lang ako nagkaroon ng sasakyan na talagang high tech ba yan. Lahat ng mga nasakyan ko before puro manual, walang mga ganyang features, no? So continue natin dito sa ating turn signal. Siya halogen, no? Yan lang ang medyo di maganda. Sana ginawa na nilang LED yan, So ito ay design lang. Yung pinaka casing niya nandun, isang buo yan, hindi yan hati. Okay, tapos mayroon siyang sensor dito dyan, dalawa lang. Okay. Okay guys, so pagdating sa ating engine compartment, ito makikita ninyo, ito yung kanyang engine. Ito ay 1.5 liters, no? 1499cc yung laki ng makina niya. So hindi siya kalakihan at hindi rin naman kaliitan. Pero ang maganda dito ay turbocharged siya. So nakapagbibigay ito ng 168 horsepower o sa spec sheet ay 170 horsepower, 256 Newton meters of torque. So very capable naman siya sa mga akyatan. Pero syempre hindi nyo naman ma-expect na tulad ng diesel ito na talagang malakas sa hatakan, Pero 256 Newton meter of torques, okay na yon, pwede na yun sa amin, Tsaka na-try ko na rin ito sa highway, okay naman yung bilis niya, mabilis din naman. Okay, nakakatakot nga yung bilis na ito kumbaga deceiving siya kasi 1.5 liter lang pero napakabilis, no? Siguro mahambing ko yung engine nito dun sa Honda Civic na RS. Ayan. So makita nyo, very cramp yung engine niya. Kung i-DIY natin to baka mahirapan tayo, no? Pero syempre hindi pa natin gagalawin ito kasi pa ito, bago pa to, may warranty pa, di ba? So hindi ko makita yung yung turbocharger niya, pero malamang nandun sa ilalim kasi yung intercooler nandito nasa left side. Okay, so yan yung ating engine compartment. Okay, pagdating natin dito sa likod, pakita ko lang sa inyo yung diamond design niya, nag-continue dito. Ayan, ito yung repeaters niya, diamond din. Tapos yung meron siyang cladding na plastic dito
na may mga diamond design din, di ba? So makita nyo yung gulong natin ay two-tone, no guys, two-tone yan. Kumho tires, which I believe is Korean tire kung di ako nagkakamali. So ito ay 225 by 55 by 18. So malaki siya guys, no? Mas malaki siya sa mga MPV. So tama-tama lang sa kanyang body, no? Na mahaba. Sa two-tone na no, na rim, tapos ang kanyang brake ay 4-wheel disc brake siya. So lahat ng gulong naka disc brake, no? Sa front, McPherson strut yung kanyang suspension. Sa likod naman, torsion beam. So ibang-iba siya sa mga SUV. Para siyang ano, para siyang kotse, di ba? So kung papansin niyo, ano yan eh, mahaba-haba siya. Ang kanyang overall length is 4,950. So mahaba siya guys, no? Sa totoo lang, mas mahaba pa ito sa Montero na Gen 2. Mas mahaba pa siya. Tapos meron ako nakatabi na Hilux na commuter. Hindi ako makapaniwala kasi nung magkatabi kami, eh mas mahaba pa to, tong casting na to, no? Ano lang siya talaga, mababa lang talaga siya kasi taas lang siya talaga siya nung Stargazer. Tsaka yung wheelbase niya malaki, lapad. Tingnan natin yung ano, likod. Dito yung gas tank. Ayan, sa likod. Ayan, sa likod, ito yung Hyundai badging natin. Tapos casting logo. 1.5 turbo. Tapos meron tayong tatlong ano dito, sensors, backup sensor. Tapos guys, nga pala, wala tong fog light, no? Wala siyang fog light, pero may rear fog light siya. Dito yung kanya mga reverse light. Okay, so maganda yung design ng likod niya pagka umiilaw sa gabi. Tapos yung sa taas, naka shark fin antenna na rin. Okay, yan. Makikita nyo, mahaba yan guys. Kaunti lang yung ano, yung kinaliit niya sa Staria. Okay, nandito ngayon tayo sa cockpit guys, no? So papakita ko sa inyo yung mga reasons kung bakit Hyundai Castin ang pinili namin. At isa sa mga reasons ay ang kanyang premium na interior. So makita ninyo, beige yung color niya, no? Dirty white ba yan? Yan, ganda siya. Premium na premium ang design. So yan yung isa sa mga nagustuhan namin. Tsaka lahat dito push button. Pakita ko sa inyo. Oh, push button siya. Tapos makita nyo dito sa ating shifter, wala na siyang lever, no? Dipindot na siya. Ito, park, reverse, neutral drive. So wala siyang low, wala siyang number 2. Hindi rin siya Tiptronic. So baka magtataka kayo, paano pagka paahon? Sabi ng Hyundai, dito lang nakadrive ka lang talaga kahit na paahon, walang problema, no? Ang mga Hyundai Castin kasi sa ibang bansa merong ano merong paddle shifter. Ito wala. Yung Staria na top of the line merong paddle shifter. Parehas lang yun na ganito Pero dito sa Hyundai Castin wala, no? So makita nyo sa gauge cluster natin, ano yan? Digital display siya, no? Completely digital display yan. Kapag binago natin yung drive mode dito, may 4 na drive mode yan nagbabago rin ilaw niyan. Tingnan nyo yan, sport mode yan. Makita nyo, sport, comfort. Yan, comfort yan. Eco. Tapos smart mode. Yan, kadalasan naka-eco lang ako pag nandito lang ako sa syudad, sa community namin dito sa Santa Mesa Heights, La Loma, Sampaloc. Yan, naka-eco lang ako kasi para makatipid ng gas, ano? So magagawa rin ako ng review yung mga gusto ko at mga ayaw ko dito sa Hyundai Castin. So abangan nyo yun, no, guys, para malaman nyo rin na syempre wala namang perfect car, di ba? Kaya yun, malalaman nyo yung mga cons ng Hyundai Castin. So dito sa kanyang rear view mirror, regular lang yan, hindi siya auto dim. Tapos may mga buttons dito sa door, pangbukas ng ng sliding doors natin, dome light, yan, ilaw dito. Yan, tapos ito yung tail light. Okay, kasi ito yung maganda. Pagka
binuksan natin yan, bubukas itong taas. Oh, di ba? Ganda. Buksan natin. Yan ang gusto ko sa Hyundai Casting. First time natin magkaroon ng ganyan, guys. Pero hindi ko naman gagamitin lagi yan, ano? Siguro panipunta tayo ng Baguio, Tagaytay, malamig doon. Yan, nakabukas yan. Okay? Ano pa ba? Aha. Ito, may tweeter tayo dyan, dalawa. By the way, 6 speakers to, no? 6 speaker system. Tapos yung kanyang airbag ay 6 din, no? May curtain airbags tayo dito. So makita nyo, ito yung ito yung ano natin, wire sa ating dashcam. So gagawin ko pa ng paraan yan kung paano natin maipapasok sa loob, no? Kasi nakaharang siya dito, meron kasing airbag dito eh. So hindi pwedeng nakalaylay lang yan dyan. So pinakita ko lang, no, para alam nyo. So dito sa gilid meron tayong headlight level adjustment dito, parking sensor, tapos yung traction control. Yan, pag pinindot natin yan, naka-disable yung traction natin. Pero dapat yan laging naka-on. Okay, ito yung ating mga air vents. Yan. Tapos ito yung ating malaking infotainment display. So kita nyo, meron pang plastic, no? Hindi ko tinatanggal. Actually merong nabibiling merong nabibiling parang tempered glass dyan. So tatry natin bumili para pakita ko rin sa inyo, no, kung okay yun. So dito lahat ng niya, function niya. Dito yung aircon, yung climate control, tapos yung menu niya, car settings, nandito lahat. Dito na gagalawin. So di ba, napaka niya, high tech niya, no. So wala na kayong mga knob dyan na gagalawin na makikita nyo sa conventional na kotse, no? Medyo siya, high tech na high tech siya, di ba? Okay, so punta tayo sa likod. Yun, sliding door siya. Isa pa yan sa mga nagustuhan natin sa Casting. So mayroon siyang grab handle dito. Tapos yung ating upuan, captain seats, no, ventilated yan, guys. Tapos may isofix na rin, dalawa yan, isofix. Tapos lahat yan dipindot, guys, no. So may tie support pa yan. Ganda, di ba? Huwag natin i-open. Yan. Tapos na ano rin siya, na-adjust din siya pag ganun. Yan. Di ba? Kaya nabili natin na mat. Ang ganda siya, guys, no? Tapos pagdating dito, meron siyang tray. Yan. So pwede nyo ilagay yung mga tablet nyo dyan. Tapos may cup holder din dito. Yan. Ang pangit nga lang, hindi ko magamit tong second row kasi ako ang driver. Ang ganda sana kung ako yung nandito sa second row, kasi talagang ito yung pinaka feature ng Casting, pang bossing talaga to, eh, oh. So hindi ko magamit dahil ako ang driver. Okay lang. Yan, meron tayong pocket dyan. Tapos sa nga pala doon, no, doon sa harap saka dito wireless charging yan, no. Dito may wireless charger siya. Tapos type A lang nung USB nya, no? Wala siyang USB-C. So yun lang hindi maganda. So kung may iPhone kayo, kailangan nyo pa bumili ng type A na USB. Okay? So ito yung controls ng ventilation ng seats natin. Tapos dito, open natin. Yan. So meron tayong secondary na moonroof. Pero ito hindi nabubuksan, guys. Ganyan lang siya. No, so okay lang kung gusto niyo makita yung view na sa bundok kayo, packet kayo ng Baguio, yan, makita niyo yung mga scene, di ba? Yan. May grab handle doon, tapos yung air vent sa likod. Ano ba to? Dome light. Kaya hindi ko pa rin alam, na kasi bihira ako mapunta sa likod dahil ako ang driver. Yan, may dome light. No. Yan. Ito yung third row seat natin. Kita nyo naman, napaka premium din, guys, di ba? Ang ganda. Oh. Ang ganda niya, di ba? So tinaas ko na siya. Laging nakababa yan, pero ngayon tinaas ko siya kasi kahapon ginamit ko to. May umupo dyan. Okay, so may mga bottle holders doon. Doon din sa kabila meron.
Isa dun. Dito rin sa kabila, syempre meron din. Okay, so ano yan? Dual sliding door yan. Tapos meron siyang sunshade dito. Yan. Alam nyo ba, yung sunshade na yan, early 2000s, meron na kaming sasakyan na Nissan Sentra Grandeur. Kung alam nyo yung Grandeur, para siyang ano, Sentra din, pero medyo top of the line siya. Meron din siyang ganito, sunshade. No? So kung mainit, pwede nyo itaas ito. May grab handle dyan. Tapos yung window natin, nabababa. Yan. So hindi siya tulad ng Staria, yung mga Starex na dito ang bukas, no? Kasi yung mga ganong window, lumalagit-ngit yun pag naluma na. Pag tumagal na, lumalagit-ngit yung mga ganong window. So maganda yung ganitong window na. Kasi normal naman yun sa mga sliding door. Okay? Ano pa ba? Yung air vent niya pala nandito sa baba. Ayan. Wala dito sa taas. Okay. So drive natin. So dito ngayon tayo sa driving position. Yung kanyang steering wheel napakagaan kasi electronic siya. Yung feel ng kanyang manibela ay soft touch na ano, rubber. Ano siya, makinis siya. Masarap siya i-drive, guys. Siyempre kasi bago. So yung speedometer niya nandito. Nandyan, tachometer niya nandito. Nasa eco mode tayo ngayon, guys. So sabihin ko sa inyo yung fuel consumption nito, kung malakas ba o hindi sa susunod nating video, no? Yung sa mga cons, mga bad things naman na nakita ko dito sa Hyundai Costin. Okay guys, so marami tayong mga DIY dito kahit bago pa siya. Abangan nyo lang guys, no? Maglalagay din tayo ng mudguard at subukan natin na palitan din yung kanyang gulong. Though ang hinala ko, bawal yon kasi ma-avoid yung warranty natin sa pang-ilalim, no? Pero titignan ko lang naman. Meron kasi akong kaibigan na willing magpahiram ng kanyang mags. So tingnan natin kung bagay. Okay guys, so abangan nyo yan guys, ano? Yung mga DIY projects natin dito tsaka sa ating expander. Okay, so sana nagustuhan niyo yung simpleng review natin. At lagi sana kayong manood ng Noah's Garage, no? Takilikin nyo sana mga videos ko kahit wala na si Montero, kasi alam ko majority sa inyo ay mga Montero Sport owners pa rin. Okay guys, so maraming salamat sa pagsuporta. Malapit na tayo mag 100k subscribers. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel ko. Sa ulitin,